cars ulit. So ngayong araw didiscuss natin yung Subaru XV, kung ano yung meron siya, kung ano yung mga specs niya, didiscuss natin lahat. So guys, ito po yung XV GT. So una, ito po yung emblem natin. Papansin nyo po, 6 stars po siya. So yung malaking star yun po yung Fuji Heavy Industry. Tsaka yung 5 stars, yun po yung mga company na nag-merge. Kaya na-form si FHI. Yung Constellation of Star, yan po yung tawag sa mga Greek mythology na Pleiades. So ayan, so ayon sa Greek mythology, may anak si Atlas na 7 babae. So yung kung mapapansin nyo, 6 na stars lang yan, yung isa is invisible. So ayan, meron kayong konting background sa logo ni Subaru. So ayan, nandito tayo ngayon sa harapan, yung front ng sasakyan. Mapapansin nyo po, yung grill nya hexagonal, tsaka parang honeycomb yung grill nya. So para mas maganda yung pasok ng hangin, maganda yung aerodynamic design. Yan, mas meron na rin po tayong fog lights. Yan po yung fog lights. So napakahalaga yan lalo pag umuulan at gabi. So magiging visible po yung daan natin, kitang-kita natin yung daanan natin. Tapos meron din po siyang pop-up washer headlights. Ito po yung washer na once na naka-switch yung headlights nya, i-pull lang natin yung wiper level dun sa driver side. Aangat po itong takip na ito at mag-spray ng tubig dito sa headlights. So equip din po siya sa daytime running light. So once na i-start mo po yung makina, iilaw na po ito. Yan. Kahit araw, daytime running light. Tapos naka-projector headlights na rin yan. Tsaka naka-auto levelizer. So for example, nakaangat yung sasakyan, paakyat ka, yung flooring nung daanan, makikita mo kasi bumababa yung ilaw nya, yung sinag ng ilaw ng headlights natin. So kitang-kita mo pa rin yung ground ng kalsada. So ayan. Yan, meron. Yung mags po natin is 18-inch mags. Yung second, yung radius itong mags is 18-inch. Tapos yung kapal niya is 55. Tapos yung lapad ng gulong is 255 po siya. Yan, yung ground clearance po niya is 220 millimeters. As mapapansin nyo po, mayroon na rin po siyang side camera. Pag dumadaan ka sa masikip, makikita mo yung sa gilid, yung mga gutter, yung mga matatamaan mo pag napunta ka sa masikip ng daan. Meron din siyang LED turning signal. Pag nagsisignal ka, umiilaw po yan. So mas visible po sa mga kasalubong. Yan. Tsaka yung door handle po niya is naka-chrome. Yung side din ng window natin, naka-chrome din po siya. Ganyan po yung mga top of the line units. Yan. Meron na rin siyang roof rails. So ito pong roof rails, importante ito pag kailangan mo ng lagayan ng mga bagahe kung napuno na po yung trunk natin sa likod ng mga gamit. So pwede kang pumili ng roof rack.
ikabit mo dito at mapagpatungan mo ng mga gamit. Alright. So, mga ilaw po natin is LED. So, ito po yung reflector. Yan. Masisinagan ng ilaw yan, yung mga nasa likuran mo, mas visible po yung sasakyan. Kahit na color black yung sasakyan mo, dark color, yan, kitang-kita. Meron din tayong rear skirt. Meron tayong gem na GT Vision XPI sight. Yan. Meron din tayong spoiler. Itong spoiler nakakatulong din to pag tumatakbo sa highway. So nagiging lapat na lapat yung sasakyan sa daan, sa kalsada. So maganda yung takbo natin, makapit yung sasakyan. Tapos naka-shark fin antenna na po tayo, na hindi na siya yung pole, yung parang stick. Ayan, mas maganda ang design niya. Shark fin antenna tawag dyan. Meron din po tayong wiper sa likod. Pag umuulan, hindi natin i-switch para maalis yung nakaharang ng mga tubig, ganyan. Pag nagmo-moist din, yung gamit natin defogger. I-switch natin yan para mawala yung moist, para kitang-kita mo yung nasa likuran. Alright. Meron din siyang rear view camera. Pag umaatras ka, yan, kitang-kita mo yung nasa likuran mo. Kakatulong din yan para wala tayong matamaan sa likod pag nagre-reverse or nagpa-park tayo sa masikip na parking area. Tapos mapunta po tayo dito sa side. Buksan natin yung second row. Pagbukas mo ng pintuan, yan, almost 90 degree. So madali kang makakapasok, makakasakay sa sasakyan. Hindi tulad ng ibang sasakyan kasi hanggang dito lang siya. So mahirapan kang makapasok. Lalo pag matanda na yung sasakay, may edad na, mahirapan siya. Ito na-extend. Yan. Almost 90 degree. Tapos kung mapapansin nyo po dito, ito po yung tinatawag ng catcher pin. For example, side collision, hindi basta-basta nakakapasok itong pintuan, natatama doon sa passenger. So nilalock niya yan. Yan. Tapos dito sa upuan naman, ano yan, 60-40. So nafo-fold po yan. Yan. Tsaka yung isa nafo-fold din yan. So kailangan mo ng space, pwede mong i-flat. Yan, pwede natin ibaba. Tapos itong cover, natatanggal din po yan. I-remove. So buksan natin yan sa likod. Bukas po, pindutin lang po natin yung button dito, parang rubber. Yan, pindutin lang natin yan. Bubukas na po. Yan, nakabukas na po. Yan. Dito po yung spare tire natin. So, donut type siya. Dito rin po yung mga tools natin, yung jack, tie wrench. Ayan. Tapos ito, removable po itong cover. Ayan, spring lang yan, removable yan. Tapos ito, pwede natin takpan yung mga gamit sa likod. Ayan, so takip siya, katakip. Ayan. Ayan, katakip, hindi makikita yung gamit. Pag nag-park sa labas o sa mainit, hindi maiinitan yung mga gamit. Alright. So yan, sasakay po tayo sa second row. Yan. Maluwag po siya. Maluwag yan. Naka-adjust lang, nakasagad yung yung upuan ng driver. Kaya yung pumasok kanina, napakalaki. Tinodo niya, sinagad niya para makita niya yung haba. Saka itong GT naman, GT na variant, itong takot na rin naka white stitch. Puti po
po yung tahi niya. Ito sa leather seats natin. Meron na rin siyang Isofix child. Yan. Yan. So, meron din siyang armrest. Yan po yung armrest. Yan. So, pwede kang yan, habang kabiyahe, nagre-relax ka. May lagayan din ng cup holder. May mga inumin ka sa biyahe, long drive, pwede may ilagay dyan. So, may ilaw din dito sa gitna. Yan. So, itong sasakyan, ano po ito? 5-seaters po siya, itong XB. Yan. Tapos, meron din po siyang camera ulit dito sa kabila, sa right side, driver side. Yan, meron din siyang side skirt. Yung mga equipped sa XB GT natin. Ayan, papasok na po tayo sa driver sides. So, ayan. Ayan, dito na po tayo sa driver sides una. Ito po yung power folding side mirror. Ito po yung parang joystick dito. Pang adjustment ng side mirror sa lamin niya. So, itong R, right. Itong L, left. So, igalaw mo ng ganito. Pag ang gagalaw mo is yung right. Tapos, ikot mo kung anong posisyon ang gusto mo. Ganon din sa left. Ayan. Ayan. Tapos, ito po yung unlock button. Ito rin yung lock button. So, ito yung mga windows natin. Pwede mo ibaba yung mga windows. Ito gamit ito. So, yan. One touch lang yan. Okay. Ito naman po. Meron tayong steering responsive headlights. Ito kung gusto mong i-off yun, yung steering responsive headlights, kasi sumusunod po yun bawat liko natin ng manubela. Kung makabig tayo, sumusunod yung headlights natin sa steering wheel. Kaya tinawag na steering responsive headlights. Yan. So, ang ganda po ng manubela natin. Ang daming pipindutin, parang eroplano. Balik po tayo dito. So, dito po yung ilaw. Yung pang-adjustment ng ilaw natin dito sa mga cluster. Ito po yung vehicle dynamic control. Itong button na to, kung gusto mong i-off, pwede, pero always naka-on yan. Yan po yung pag madudulas yung daan, mga ganon, madaling maniobra ng sasakyan. Kung yung tao hindi kaya yung sitwasyon sa daan, tumutulong din po itong BDC. Kumbaga, nag-a-adjust din itong sasakyan natin automatic. Yan, ito rin po yung rear cross traffic alert. Yan, for example, nagre-reverse ka, hindi mo nakikita yung sa likod, lalo pag palabas ka ng parking. Yan, tapos yung bahay nyo ay nasa gilid lang ng kalsada, so hindi mo alam kung may mga paparating na sasakyan. Tutunog po yung sasakyan natin kung may nasisense siyang sasakyan, so i-warning tayo. Ito naman, side view monitor. Ito yung pang-on ng mga side camera natin na nakalagay sa side mirror. Yan. Ito naman po yung na pwede mong iset. Alright, ito. Yan, trip reset. Yan, pwede mong iset kung gaano kalayo yung tatakbuhin mo. Makita kung gaano kalayo yung tinakbo. Tapos yan, ito yung mga yan, park light, headlights. Yan, may auto din. Ito yung pang off. Yan. So yan, auto headlights na rin tayo. Okay, ito naman po yung sa wiper natin. Yan. Ito mapapansin nyo, ito yung minus, ito yung plus naman para sa paddle shifter. Pag gagamitin po natin
gagamitin po natin yung paddle shifter. So pwede mo gamitin yan, yung paddle shifter. Ilagay mo lang tong shift knob sa dito sa M. Hilahin mo, tapos pakaliwa. Pwede mo lang gamitin yung paddle shifter para ka na rin nagmamanual, kontrolado mo yung gear. Okay. Ito naman po yung adaptive cruise control. Yan, pindutin lang natin ito, mag-a-appear. Once na na-reach mo na yung gusto mong speed, itaas mo para mag-set. So pwede mo nang bitawan yung paa mo sa gas. So yan, i-maintain na lang nyo yung speed mo. For example 100, so 100 na lang yan. So ito po yung mga volume natin, yung panglipat ng frequency, mga ganon, yung mga info dito sa head unit. Yan, so meron din tayong source, AM, FM, information dito sa head unit natin at saka ito. So yan, meron tayong voice command, magsagot ng tawag, sasalita ka, so yan, magko-command ka sa head unit, yan, lahat nandyan. So yung pansagot ng tawag, ito yung adjustment ng cruise control, yan, tsaka adaptive cruise control. Pwede mong iset kung gaano kalayo yung distansya mo doon sa sasakyan na nasa harapan. Ito rin po yung pag-adjust kung gaano kalapit yung distansya mo sa sasakyan na nasa harapan. So once na ginamit mo din yung adaptive cruise control, pwede yung gamitin yan sa traffic using the